Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Isa na namang taon ang matatapos at kagaya ng mga nakaraang taon, may mga pangyayari o tao ang talaga namang tumatak at pinag-uusapan. Kagaya na lamang ng mga taong nag-trending para sa taong 2024 na talaga namang dumagundong lalo na sa social media ang kanilang mga pangalan at ginawang mga eksena. Ang malaking katanungan ngayon ay kung nasaan na nga ba sila? Ano nga bang nangyari sa mga taong ito na nag-trending noong mga nakaraang buwan at kamusta na kaya sila ngayon? Noong Enero, naging usap-usapan ang pagkatalo ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE ng mga halos host sa kanilang laban kina Tito Vic at Joey sa pagmamayari ng trademark ng Eat Bulaga matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin. Kinansila ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng TAPE sa Eat Bulaga matapos katigan ng petisyon ng TVJ. Ang Eat Bulaga trademark ay inihain ni De Leon sa IPOPHIL sa ilalim ng application number 4202300506771 na publish for opposition noong Agosto 29, 2023. Isang erratum naman ang naipublish noong Setyembre 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasad sa erratum na this republication does not extend the opposition's period. Naghain ng apela ang TAPE noong Oktubre 26, 2023 dahil sa ginawang pagbasura ng IPOPHIL sa inihaing oposisyon ng kumpanya noong Oktubre 12, 2023 dahil late na silang maghain ng oposisyon. Sa ngayon ay kasalukuyan ang ginagamit ang Eat Bulaga at opisyal na pamagat ng noontime show sa TV5 kung saan ang host ay mga dating host din ng Eat Bulaga sa GMA7. Bago pa matapos ang buwan ng Enero, sumingit naman sa trending topic si Esophagus o si Queen Yasmin. Sino ba naman ang hindi matatawa sa kanyang naging spoken poetry noon? Unang nakilala si Queen Yasmin bilang isang content creator. Nagsimula siya noong 2018 nung gumawa siya ng parody ng ex-Battalion song Nahayaan Mo Sila at ginawa niyang lalaking manloloko. Pagkatapos nito ay gumawa pa rin siya ng mga video ng kanyang covers at mga parody scenes mula sa mga sikat na pelikula. Nag-viral ang kanyang tula tungkol sa Esophagus na nabuo niya nang mag-guest sa isang podcast. Pagbabahagi niya, on the spot ko lang po yung ginawa, impromptu. So ngayon ay gumagawa pa rin ng mga content si Queen Yasmin na madalas ay nakikipag-collab sa ibang mga content creators. Dumako naman tayo sa buwan ng Pebrero. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Lahat naman ay napaindak sa tugtugin na ito ng isang local artist mula sa Mindanao na si Shaira Moro. Naging national anthem ng mga mahihilig sa Zumba at sa mga piyestahan. Subalit pansamantalang inalis ng record label ni Shaira Moro sa streaming platforms ang awitin niyang Selos matapos ang kontrobersiya ng copyright infringement o panggagaya umano sa awitin ng Australian singer na si Lenka. Sa inilabas na pahayag ng AHS channel, inihayag nito na ang melody ng Selos ay orihinal na nagmula sa awiting Trouble is a Friend ni Lenka. Una rito, may nakapansin sa pagkakatulad ng melody ng Selos sa Trouble is a Friend na ipinaalam sa Australian singer. Sinabi naman ni Lenka na gumagawa na ng legal action ang kanyang team. Ang puso ko'y nagdurugo at parang Pero ilang linggo lamang ang lumipas, muli nang napakinggan ang viral song na Selos ng Moro singer na si Shaira sa online streaming platforms. Ito ay matapos niyang kumpirmahin na napag-usapan na sila ng kampo ng Australian singer na si Lenka matapos pumutok ang issue na may pagkakapareho ang kanyang kanta sa naunang kanta noon ni Lenka na Trouble is a Friend. Pagdating naman sa buwan ng Marso, naging instant celebrity si Diwata Pares matapos mag-trending ang kanyang Overload Pares sa Pasay City. Kung dati ay naririnig lang ang salitang Diwata kapag napag-uusapan ang Philippine mythology, ngayon ay sikat na rin ito bilang pangalan ng LGBTQ+ member at Pares Overload Queen na si Deo Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata. Sa social media, laging viral ang dinudumog na 24 hours Pares business ni Diwata dahil sa umunoy pagiging sulit nito. Dahil sa halagang 100 piso ay may Pares Overload ka na may unli rice, unli sabaw at isang bote ng soft drink.
Para sa mga nakakain na rito, hindi naman mismong pares ang binabalik-balikan ng mga tao kundi ang lasa ng tagumpay na nakamit ni Diwata dahil sa kanyang pagsisikap sa buhay. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtitinda ng overload pares ni Diwata. Marami na rin nangyari sa kanyang buhay dahil nakilala siya sa buong Pilipinas. Pero may ibang mga nagsasabi na lumaki na raw ang ulo ni Diwata. Sa pagpasok ng Abril, naging trending ang Chocolate Hills Resort na nadiskubre ng isang vlogger. Subalit sa ngayon ay sarado na ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol matapos makatanggap ng mga batiko sa social media. Gayunman, iginiit ng pamunuan ng Captain's Peak Garden and Resort na sumunod sila sa mga patakaran na itinakda ng Department of Environment and Natural Resources. Sa pagsasara nito, sinabi pa ng resort na magpapatupad ito ng various eco-friendly initiatives upang mapanatili ang sustainability nito. Sinabi rin ng Captain's Peak Garden and Resort na ikinalulungkot nito ang natanggap na batikos dahil sa pagtatayo ng kanilang establishmento malapit sa Chocolate Hills. Patuloy umano silang makikipag-ugnayan sa mga stakeholders, lokal na komunidad at environmental organization para matugunan ang mga pag-aalala at makahanap ng nararapat na solusyon. Bukas din sa constructive dialogue at tinatanggap ng resort ang saloobin ng lahat ng mga partidong sangkot. Mayo naman na maging usap-usapan ang pangalan ni Alice Guo. Inwestiyon ng alkalde ng Bamban na si Alice Guo sa kanyang pagkakasangkot sa naturang Pogo Hub sa kanyang nasasakupang lalawigan. Subalit ayon sa kanya, wala umano siyang kinalaman sa nasabing illegal na mga aktibidades sa compound at lalong hindi niya ito pag-aari. Ayon pa sa kanya, nagbenta lamang umano siya ng sasakyan sa isa sa mga nagtatrabaho sa Pogo Hub na hindi pa umano napapalitan ng pangalan. Noong taong 2020 naman, naghanap siya ng mga negosyante na pwedeng umupa sa mga lupa na pag-aari niya sa Bamban at hindi po umano siya ang mayor noong mga panahong iyon. Dahil umano sa husay niya sa pagsasalita ng Mandarin, nakahikayat siya ng mga Filipino-Chinese investors na magtayo ng mall at mga apartment building sa kanyang mga lupain na nasa likod mismo ng munisipyo ng Bamban. Subalit noong siya ay kumakandidato na bilang alkalde ng lalawigan noong taong 2022, ibinenta na niya umano ang kanyang share sa nasabing lupa. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa din si Alice Guo, subalit nakakasiguro ang sabay ng Pilipino na mananagot ito sa batas ng Pilipinas. Sa pagdating naman ng buwan ng Mayo, naging viral si Boy Dila nang maging tila hayop na nakawala sa koral noong Wata Wata Festival sa San Juan City. Ang 21 years old na binatang ito ay nakuhanan pa ng larawan na nakadila habang binabasa niya ang kung sino-sinong mga taong dumadaan sa kanilang lugar. Wala itong pinatawad na basain kahit pa ang mga taong may importanteng pupuntahan. Matapos ang kanyang viral na video at picture, naglabasan na din ang mga isyu tungkol sa kanya at ang mga hindi magaganda nitong nagawa noon. Matapos itong humingi ng tawad, tahimik na ngayong namumuhay si Boy Dila sa kanilang barangay. Hunyo naman ang nagtrending si Jude Bacalso. Kinasuhan ng viral waiter ang trans woman na si Jude Bacalso kahit nagsorry na ito sa ginawang pagpaparusa sa kanya nang tawagin niya itong sir. Nabuhay muli ang issue sa pagitan ng naturang waiter ng social media personality na nakabase sa Cebu matapos magsampa ang lalaki ng iba't ibang kaso laban kay Jude. Naging mainit na usapin sa social media ang pagpapatayo ni Jude sa waiter ng isang restaurant sa Cebu ng 2 hours dahil na-offend daw siya sa pagtawag ng sir sa kanya. Ngayong nakadamit babae na siya with matching makeup pa. Grabe ang natanggap na batikos ng proud member ng LGBTQIA+ community mula sa mga netizens pati na rin ng ilang celebrities. Talagang kinastigo siya sa ginawa niyang pamamahiya sa waiter. Kasunod nito, nag-issue ng public apology si Jude at tinaming may pagkakamali rin siya sa nangyari. Walang narinig ang sambay ng Filipino mula sa waiter pagkatapos mag-sorry ng transgender. Inaming nakipagayos na siya sa may-ari ng restaurant kung saan namamasukan ng waiter na nireprimand niya at pinatayo umano ng 2 oras sa kanyang harapan. Noong buwan naman ng Hulyo, kasabay ng pagtrending ng pangalan ni Carlos Yulo matapos itong mag-uwi ng 2 gintong medalya mula sa Paris Olympic, naging trending din ang kanyang ina at girlfriend. Parang showbiz ang life story ni Carlos Yulo. Strange siya sa kanyang ina at mga kapatid at pera raw ang dahilan. Di umano, ginamit ng ina ni Carlos ang pera niya sa pagpapagawa ng bahay na hindi pinapaalam kay Carlos. Nag-away-away at si Carlos pang tinakwil. May iba pang issue pero tungkol pa rin sa pera. Hindi sigurado kung pati ang kanyang ama ay galit kay Carlos dahil hindi naman nabanggit sa usap-usapan ng netizens. Matapos nito, naging trending din ang girlfriend ni Carlos pero ilang araw lamang lumipas ay nag-upload ng video ang magkasintahan upang linawin ang lahat.
Bahagi ng paglantad at pagsasalita ni two-time Olympics gold medalist at Filipino pride gymnast Carlos Yulo ang paglilinis niya sa pangalan ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Sa inilabas nilang video sa social media noong Martes, 6 na Agosto. Sa halos 7 minutong video ay kasama ni Carlos si Chloe upang bigyang linaw ang mga paratang ng inang si Angelica Yulo laban sa kasintahan. Mula sa mga panayam nito sa media, matatandang sa isang panayam, sinabi ni Angelica na isa sa mga dahilan kung bakit nag-away sila ng anak ay dahil kay Chloe, na feeling niya ay inilalayo nito si Kaloy mula sa kanila. Isa pang issue, sinabi ng ina, ay ang paninirahan daw ni Chloe sa apartment ni Carlos sa Japan na binabayaran ng Philippine Sports Commission o PSC ang renta. Alam din ni Carlos na una pa lang ay hindi na bet ng ina ang jowa para sa kanya, kaya hinuhusgahan nito ang pananamit at akto ng pagkilos. Sinabi ni Carlos na may sariling income o pinagkakakitaan ng kasintahan kaya hindi raw totoong huhut-hutan lang daw siya ng pera nito. Kung gusto mo ng part 2, mag-iwan ng comment sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.